Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala. Sa akin pa nga lang, butata na Sa akin pa nga lang, butata na So, ang nasaksihan ninyo at napakinggan ninyo ay si Shubaldi ng Iglesia ni Cristo na inanyayahan niya akong magpadoktrina daw sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo dahil sa kanya lang butan na daw ako. Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala. Sa akin pa nga lang, butata na Sa akin pa nga lang, butata na Yan. Nag-react at may resback si Shubaldi kaanib sa Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagtalakay natin at pagsagot natin sa kanilang mga ministro sa maling aral kaugnay sa ating Panginoon Kristo. At ito'y ating sasagutin ngayon. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Happy Fiesta sa Immaculada Concepcion, of course, sa Katedral ng Usamis, Immaculada Concepcion. Happy Fiesta sa lahat mga kapatid natin na nagdiwang sa kapistahan ngayon. Welcome. At salamat sa mga sumusuporta para sa ating project kaugnay sa iba't ibang mga aklat na ginamit sa Iglesia ni Manalo at sa iba pa mga relihiyon. At meron na mga kapatid natin na naghayag ng suporta. Maraming salamat din kay... Sandali, parang humina yata tayo ngayon Oo. Okay. So, sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, okay na. Balik na. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin itong pahayag ni Shubaldi. Kilala siguro ninyo dahil isa itong YouTuber din. Pero bago dyan, iniyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan na mag-subscribe kung bago ka lang. Pindutin ang bell button para updated, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating evangelization sa pamamagitan ng pag-share sa ating talakayan, no? Kaugnay sa pagsagot natin ngayon sa Iglesia ni Cristo, lalo na itong grupo nila ni Felix Manalo. Kung makita ninyo mga kapatid, no? So, si Shubaldi nag-react, may reaction siya, at napakahina daw ang logic ko. Tingnan natin ngayon sino ang mahinang logic, Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala.
Sa akin pa nga lang, butata na eh. Sa akin pa nga lang, butata na eh. Kung makatapat umano ako sa totoong ministro, bakit? Meron bang hindi totoong ministro para sa inyo? Dahil sa kanya palang butata, sa anong paraan na butata ako sa kanya? Tingnan natin ang luhika at pakinggan natin si Shubaldi na isang INC. Pero una, magpasalamat ako sa mga kapatid natin na nagiging kasangkapan sa mga iba't ibang mga aklat Katoliko, no? Di ko pa nakuha ang mga pangalan, pero may nauna ng nagayag ng suporta para sa mga aklat na ginagamit ng iba't ibang sikta. Sila si Dr. Eric Padilla, Attorney James Biron, no? Magandang pagpanood dyan sa Canada sa kapatid ni Father Bean. Uy, happy anniversary, sacerdotal anniversary ni Father Bean Arsenio, no? Sa Diocese of Cubao. Hello Father, happy sacerdotal anniversary. Maraming salamat din sa kanyang kapatid si Sis Nida na sa Canada. Si Sis Rosa Leopoldo Reyes diyan sa US. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At sa pagkakataong ito, di na natin pa tagalin pa, pakinggan natin. Mahaba ang video pero sa maabot lang natin sa ating pagsagot mga kapatid. Nitong mga nakaraan mga kapatid na nag-a-upload tayo ng reaction video natin about sa Bible, di ba? Nagkakaroon ng Ito ay si Shubaldi ng INC, no? Kanina lang kahapon may kadibit akong INC. Sino to? Si Flores. Okay. So, tuloy natin. Si Shubaldi ito na nagsagawa ng reaction video kaugnay sa pagpapahayag ng mga ministro ni Felix Manalo para patunayan na si Kristo'y tao, hindi Diyos, at hindi kapantay ng Diyos Ama. Nag-uusap sa comment section particular na. So, bakit daw ang Iglesia ni Cristo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay tao sa kalagayan at bakit daw dinidemote namin ng Panginoong Jesus? So kung gamitin natin ang lohika, di ba? Si Felix Manalo anghel. Ang ating Panginoon Jesucristo ay tao. Sino ang mataas? Anghel, tao. Okay, tuloy natin. Kristo sa pagiging tao lang. Well, mga kapatid, no, ulitin natin, hindi tao lang. Iba kasi Hindi tao lang umano ang ating Panginoong Hesus para sa kanila. Well, lumalabas yung issue, tao lang dahil di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo hypostatic union, both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Para sa kanila, hindi Diyos. Tao. Pero, di daw tao lang. Sige, pakinggan natin ang lohika ni Shubaldi na isang INC. yung tao lang, nakatulad natin, mga tao lang. Siya bukod sa siya ay ginawang Panginoon, mga kapatid. Siya ay tagapagligtas. So, yung ginawang Panginoon. Tingnan natin ang lohika nila. Dahil po ba may nakasulat na ginawang Panginoon, sa Tagalog, ibig sabihin hindi siya Diyos. Ano po ba ibig sabihin nung ginawang Panginoon? Umaya, darating tayo dyan mga kapatid. Diba? Panganay siya sa lahat, mga kapatid. At siya ay iuupo ng Panginoong Diyos sa kanyang kanan, mga tol. Magiging ginawa siyang Panginoon. Hindi basta-basta tao lang, no? Ginawa siyang Panginoon. Ngayon, So
bastang tao lang dahil ginawa siyang Panginoon. Isa sa kanilang batayan, at ito tinatalakay na, bakit daw na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, kundi dahil ginawa siyang Panginoon. Una, yung literal na pagbasa ng mga ministro gamit ang Juan Kapitulo 8:40, abot tayo mamaya, dahil nakasulat yan aking sinasabi sa inyo, ang katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ako'y isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan. So iba yung napakinggan, iba yung nakarinig, at yung nakarinig, tao. Sino? Ang ating Panginoon Hesukristo. Therefore, sa conclusion nila, hindi siya Diyos. Ang talatang ginagamit nila sa Juan Kapitulo 8:40, mga kapatid, hindi ito pagtanggi na si Kristo ay hindi Diyos. Na siya ay Diyos. Hindi ito pagtanggi na siya ay Diyos. Kundi ito'y pagpatunay, Juan Kapitulo 8, versikulo 40, ito'y pagpatunay na siya'y nagkatawang tao. Kaya nga, kung tignan natin ang banal na kasulatan, binabaluktot lang ng mga ministro ni Felix Manalo, yun naman ang natutunan nila ni Manalo. Halimbawa, tinawag siya ni Santo Tomas na Diyos. Asan? Di ba sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, ano ang mabasa natin diyan? Sa Juan Kapitulo 20, 28. Ito mabasa natin. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ito Luis 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. So napansin niyo, ang palusot sa mga ministro dito, nauna na nating tinatalakay, nagulat si Tomas. Pero ina-affirm ni Jesus sa 29. Ang sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Maling-mali, mga kapatid, ang palusot sa mga ministro ni Felix Manalo na nagulat lang daw si Tomas sa San Juan Kapitulo 20, 28. Ang Juan 20, 28, tugon ito ni Tomas nang nakita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo. Kung tao lang sa likas na kalagayan, dapat itinama ng ating Panginoon Hesukristo si Tomas, pero hindi yan ginawa. Tinanggap yan ng ating Panginoon Hesukristo. Ang pahayag, deklarasyon ng pananampalataya na sinabi ni Santo Tomas dito, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. So napansin niyo kung nagulat ito, Diyos ko po. Oh my God! Pero iba, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Napakalinaw ang talatang ito, mga kapatid. At hindi lang, kung tingnan natin ang Biblia, ang Ama mismo tumatawag sa Kanya na Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ito ang ating mabasa. Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ito'y tumutukoy sa Ama, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, napakalinaw ang nakasulat, mga kapatid. Kung tao
at hindi Diyos sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo, bakit tinawag siya ng Ama? Itong anak, tinawag siya na Diyos. Tandaan ninyo, ang ating sinipi ay sa Biblia, hindi ito paliwanag ng sino mang teologo, hindi ito paliwanag ng pare. Biblia mismo natin mabasa, mga kapatid. So, kaya nga, malaking kontrahan yung pahayag nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Dahil siya, kung tingnan natin ang Biblia, manlalalang sa lahat ng mga bagay. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ang verbo ay Diyos at sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng mga bagay. Napakalinaw yan, mga kapatid. So, ngayon, pwede ba ang tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos, pero lumilikha ng lahat? Pwede ba yan? Hindi lang yan. Tao, hindi Diyos. Pero tingnan niyo ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. Ito, mabasa natin, mga kapatid. At nang isusugo na ng Diyos ang kaniyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Napaka-linaw ang nakasulat sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, mga kapatid. So, kung tao lang siya, kung tao lang siya sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Pero anong mabasa natin sa Biblia? Ang mga anghel ay dapat sasamba sa Kanya. Ang lahat ng tao ay dapat sasamba sa Kanya. So paano magiging tao at hindi Diyos? Tao lang sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Samantalang tingnan ninyo ang Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 13. Dagdag sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 10. Anong mabasa diyan? Diyos lamang ang dapat sambahin. Diyos lamang ang dapat sambahin. Kung hindi Diyos, itong si Jesus na nagkatawang tao, mga kapatid. Labag sa Biblia ang pagsamba sa Kanya. Pero, nabasa natin, inuutos ng Diyos Ama na dapat siyang sambahin ayon sa mabasa sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, mga kapatid. Kaya, tingnan natin ang lohikal na argumento kung talagang may hina ba. Ito ang mahirap sagutin sa INC dahil para sa INC, si Kristo ay tao. Ang tanong, totoo ba tayong mga Katoliko na si Kristo ay tao? Tama. Ngunit, hindi tao lang. Tinatawag si Kristo para sa mga INC, tinatawag siyang propeta, sugo at anak. Wala naman tayong totol. Tama yan. Bakit tinatawag siya propeta, sugo at anak? Dahil siya ay nagkatawang tao. Pero ang tanong, kung tao lang siya at hindi Diyos, di po ba Juan Kapitulo 1, versikulo 1, 14, umiiral na si Jesus bago siya ipinanganak? May tao bang ganyan? Ang problema, gumagamit sila ng footnote dito, mga kapatid. Nauna na nating inilantad. Footnote sa Biblia na ang nagsalin ay si Father Juan Trinidad, pinuputol. Yung sinasabing ang berbo ay hindi daw ibig sabihin umiiral na noon kasama ang Ama. Nasa isip lang umano ng Ama. Di lang yan.
may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan. Na yung kapangyarihan na yan ay kapangyarihan ng Diyos. Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 7. Hebreo, balik natin Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. Sinamba ng mga anghel. Juan Kapitulo 1, versikulo 3. Colosas Kapitulo 1, versikulo 16. Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha. Juan Kapitulo 17, versikulo 5. May kaluwalhatian siya kasama ng Ama bago pa likhain ang mundo. Kung tao at hindi Diyos si Jesus, imposibleng mangyari ito sa isang tao, mga kapatid. So, ang tamang sagot, mga kapatid, sa INC, tama kayo, si Kristo ay tunay na tao. Ulitin ko, siguradong magpalakpakan ang INC. Tama kayo na si Kristo ay tunay na tao. Pero ayon sa Biblia, siya rin ay tunay na Diyos, hindi tao lang. Di ba ginamit ninyo itong sali na ito para patunayan na si Kristo ay tao, hindi Diyos? 1 Timothy, Contemporary English Version. There is only one God, and Christ, Jesus Christ, is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Oh, ito'y nagpahayag na si Kristo ay tunay na tao. Pero hindi hanggang dyan. Dahil Contemporary English Version ang kanilang ginagamit. Anong sabi sa Contemporary English Version? Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Oh, kaya nga kung hiramin natin yung argumento ni Arnel Tumanan, dito pa lang. Anong sabi ni Arnel Tumanan? Dito pa lang. Tapos na ang boxing. Okay, tuloy natin si Shubalde. Tuloy natin. So mga kapatid, bibigyan natin ng commentary reaction video. Ito, paano patutunayan ng Iglesia ni Cristo, no, na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Kasi mga kapatid, marami nagbibigay ng tala. Sandali. May katanungan dito si Micro. Ang dami. Ay, hintay, sagutin natin na kung Diyos si Kristo, kung Diyos sa inyo si Kristo, sino ngayon ang namagitan sa Diyos? Ninyo, sa Diyos. Hintayin mo yan, kapatid. Sasagutin ko yan mamaya. Huwag ka lang aalis para malaman mo. Pakinggan nyo ang lohiko ng kasama niyong INC. Ata no, sa comment section. So dito baka matakel dito, no? At least ito yung magiging patunay o paano patutunayan daw ng INC. Yan ang patunay ng INC na si Kristo ay hindi Diyos. Pero ang patunay na ito, palpak. Bakit? Sige. Na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. So sana ipanoorin ninyo to, panoorin natin to mga kapatid para kahit papano maibigay ko sa inyo yung mga talata na hinahanap ninyo sa akin. Alright? So, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin. Na Arnel, paano ninyo patutunayan Yan. na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ito ang dalawang talata. Sasagutin natin ito. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid. Bago si
bago si Shubaldi na nagpaliwanag dito na isang kaanib. Di ba bawal sa mga kaanib ng INC na magpaliwanag, dapat ministro lang? Di ba? O sige. Ginamit ng ministro para patunayan ng ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos, yung San Mateo Kapitulo 13, versikulo 17. Si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil mabasa kasi diyan sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 17. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Now, ang tanong, dahil po ba mabasa na siya ay anak ng Diyos, mga kapatid, si Kristo ba ay hindi Diyos anak? Yun ba ang ibig sabihin? Wala bang mabasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos anak? Ito ang ating ipakita, mga kapatid, dahil ang ating mga kapatid ay namimili lang ng talata sa Biblia. No? Tulad, at sila na yung nagpaliwanag, mali naman ang paliwanag, tulad sa paliwanag ni Shubaldi. Siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Oh, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. So siguro, nabasa ni Shubaldi ang kanilang Pasugo Magazine na si Kristo'y anak ng Diyos, pero walang mabasa sa Biblia na siya ay tinawag na Diyos anak. Oh. Tanong, nakita niyo itong Biblia na hinawakan ng ministro ninyo? Palakihin natin, ang salita ng buhay. Bakit pinakita ko sa inyo ang salita ng buhay na ginagamit ng ministro? Dahil sinabi ninyo na sa Biblia walang mabasa na siya ay anak at Diyos anak, kundi anak ng Diyos. Pero sa Biblia na ginamit ng mga ministro ninyo, imposible naman kung hindi ninyo ito na-research. Ito, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ngayon, si Shubaldi na nagsabing, napakahina daw ang logic ko, ang lohika ko. Batay sa talata na mabasa natin dito, sino ngayon ang, kung hiramin natin ang argumento ni Arnel Tumanan, anong sabi ni Arnel Tumanan? Dito pa lang, kung sa boxing, tapos na. Tapos na talaga. Okay, tuloy natin si Shubaldi. Mga kapatid, may nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos, di dapat Diyos din siya. Di ba saan ka nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw? Sabing ganon, mga tol. Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Oh, yan ang argumento niya, ang lalim ng lohika, ano? Bakit? May mga tao tinawag na anak ng Diyos. May mga anghel na tinawag na anak ng Diyos. So kung ang mga tao ay tinawag na anak ng Diyos, kung ang anghel ay, gamitan natin ng lohika dahil sabi niya, mababaw daw ang lohika ko. So, batay sa kanyang pahayag, may mga tao tinatawag na anak ng Diyos. May mga anghel tinatawag na anak ng Diyos. Si Jesus tinatawag na anak ng Diyos. So, bakit si Jesus Diyos? Kung si Jesus na tinatawag na anak ng Diyos ay Diyos, pwede ba maging Diyos ang mga tao na tinatawag din na anak ng Diyos? Pwede bang maging Diyos ang anghel kung ang mga anghel sa Biblia ay tinatawag din na anak ng Diyos? Bakit? Lucas Kapitulo 3, versikulo 38, si Adan tinatawag na anak ng Diyos. Pero ang tanong, mga kapatid, gamit tayo ng lohika, batay sa kaniyang pahayag. Sa Biblia ba, kung pag-aralan natin, pare-pareho ba ang kahulugan ng anak ng Diyos sa Biblia sa mga tao, sa mga anghel, at sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi! Bakit? Una, sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 38, si Adan, yes, tinatawag na anak ng Diyos. Bakit siya tinatawag ng anak ng Diyos?
dahil nilikha siya ng Diyos. Sa Exodo Kapitulo 4, versikulo 22, ang Israel ay tinatawag na kanyang panganay dahil pinili ng Diyos. Ang mga Kristiyano, natural, tinatawag ding mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya sa pagtanggap sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, itong pagtawag na anak ng Diyos ay figurative, moral o positional, hindi likas. Balik natin. Ang mga anghel tinatawag na anak ng Diyos. Nasa Job Kapitulo 1, versikulo 6. Bakit? Ang mga anghel nilalang, hindi kapantay sa Diyos. Pero ang tanong, bakit ang ating Panginoon Jesucristo tinatawag siya na anak ng Diyos? Magkaiba mga kapatid. Magkaiba ang natatanging paraan. Ang titulo ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi lang ito titulo, mga kapatid, kundi ang pagpahiwatig ng pagkapantay niya sa Diyos Ama. Aba, sabihin nila, magkapantay ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama? Totoo ba yan? Mabasa ba yan sa Biblia? Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Anong mabasa diyan? Tinatawag niyang Ama ang Diyos. At dahil dito, ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Bakit ganon? Because the Diyos, during that time, understood Son of God claimed to be equal with God. Hindi nila iyon inaakala, mga kapatid, na bilang nila lang, kundi kapantay ng Diyos. Nasa Juan 5:18 yan. Ngayon, ang anak ayon sa kalikasan, mga kapatid, hindi ayon sa posisyon. Bakit? Juan Kapitulo 1, versikulo 18, nabasa na natin. Ginamit pa nila na talata. Ito, ginamit pa na talata. Ginamit pa nila na salin. Juan 1:18 ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Napakalinaw sa nakasulat, mga kapatid. Ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang bugtong anak na nasa sinapupunan ng Ama. Bugtong monogenes. Iisa sa ori. Monogenes, unique. Gagamit sila ng, para malusutan nila, alam nyo, gagamit sila ng Grego na Bible na nakasulat sa Grego, monogenes hoyos. Tingnan niyo, sa ibang salin, monogenes hoyos. Kaya ito ang tama. Bakit? Kung monogenes hoyos, bugtong anak ng Diyos, ibig ba sabihin hindi siya Diyos? Wala bang mabasa kayo na salin sa Grego? Ito sila, mga kapatid, para lang lituhin, gagamit ng Grego. Pero ang akala nila, pag may mabasang monogenes hoyos, wala nang mabasa na Grego na monogenes theos, na yun ang pinagbatayan sa ginamit nila na salin ang salita ng buhay sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. So, monogenes theos ang mabasa na bugtong anak na ng Diyos, monogenes hoyos, at yung mabasa na Diyos Anak, ang salita ng buhay. So, kung ang anak ng tao ay tao, alam naman natin yan, ang anak ng Diyos ay Diyos, di ba? Kaya,
ang mabasa sa Juan na ginamit nila na salin, wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So dito pa lang, alam na, tapos na ang boxing. Kung si Arnel Tumanan pa lang ang sasagutin, mga kapatid. So, siya ang anak na nagmula sa Diyos bago pa ang lahat. Mabasa yan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So, si Kristo ay nag-exist na bago ipinanganak. Hindi tulad ng mga tao at mga anghel, mga kapatid. So, ngayon, bakit si Jesus bilang anak ng Diyos ay Diyos? Siya ay anak ayon sa kalikasan, hindi ayon sa titulo. Ang anak ay kapantay ng Diyos Ama, Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Siya ay bugtong natatangi, hindi nilalang, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Siya ang tagapaglikha, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3. Tinatawag siya ng Ama na Diyos, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngayon, ituloy natin. Kung si Kristo ay Diyos para sa mga ministro ni Manalo, bakit? Bakit siya ginawang Panginoon? Sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Diba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak, kaya ang tawag sa kanya, Ama. Diba? At siya ay ginawang Panginoon, magkaiba ang gumawa sa ginawa. Imagine yung mga kapatid, ginawa siyang Panginoon ng Diyos. So, yon ang kanilang napakababaw na interpretasyon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, mga kapatid, na ginawang Panginoon. Ito ang palaging ginagamit nila. Ito kasi ang nakasulat sa Gawa Kapitulo. Paano sagutin kung sakali makatagpo kayo ng ganitong argumento na mabasa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya ang argumento nila, Diba? So tuloy na natin to. Paano? Balik natin ha. So, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak. Nabutatan na siya dito na anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Pero sa pinakita natin na salin na ginamit ng kanilang mga ministro, mga kapatid, napakalinaw. Sinong nabutata ngayon? Ito, gamit ninyo yan at salin. Wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Pero ang sabi ni Shubalde na isang INC, anak ng Diyos, hindi Diyos Anak. Anong reaksyon ninyo? Diba? Bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Yun, ginamit pa ninyo yan na salin. Mga kapatid, may nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos. Sinagot na natin ito, mga kapatid. Hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Diba?
Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak, kaya nga ang tawag sa kanya ama. 'Di ba? At siya ay ginawang Panginoon, magkaiba ang gumawa sa ginawa. Ayan, dito na, no? Magkaiba ang gumawa kaysa ginawa. So, dahil magkaiba ang gumawa kaysa ginawa, tanong, bakit Diyos si Jesus? Gamit din tayo ng lahika dahil si Shubaldi naman ang nagsabi, no, na mas malalim ang kanyang lohika kumpara sa akin daw. Dahil ba mabasa ang Gawa Kapitulo 2:36 na ginawa siyang Panginoon, ibig ba sabihin nang ginawa dati siya ay hindi Diyos? Dahil lang mabasa sa Gawa Kapitulo 2:36 na ginawa siyang Panginoon, ano yan sa original Greek Bible? Sa original Greek Bible, yung ginawa ay epoisin. Epoisin. Ano po yung epoisin? Hindi nangangahulugang dating hindi Panginoon o dating hindi Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, madalas ginagamit ang salitang ginawa para tukuyin ang pagbibigay ng tungkulin, pagbibigay ng karangalan o pagbibigay ng posisyon, hindi paglikha sa pagkatao. Halimbawa, para maunawaan ninyo. Halimbawa ito. Sa Henesis Kapitulo 41. Henesis 41 ha. Si Jose, ginawa na tagapamahala sa Ehipto. Ang tanong, dahil po ba sa Henesis 41 mabasa si Jose ay ginawa na tagapamahala sa Ehipto? Ibig ba sabihin si Jose nagsimula ang kanyang pagkatao noong ginawa siyang tagapamahala sa Ehipto? No. Tao na si Jose bago siya binigyan ng posisyon. Ito din, sa ikalawang Samuel, Kapitulo 5, versikulo 3. Ano mabasa diyan? Si Propeta David, ginawang hari. Ibig ba sabihin, dahil ginawa siyang hari sa ikalawang Samuel, Kapitulo 5, versikulo 3. Nagsimula ang kanyang pagkatao ni Propeta David noong ginawa siyang hari? Hindi. Tao na si Propeta David bago pa siya ginawang hari. Kaya, yung binasa nila sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, hindi sinabing ginawa siyang umieral, kundi ginawa siyang Panginoon sa katayuang ipinatanyag at ipahayag sa sanlibutan ang kanyang Panginoon. Mga kapatid, so, ang talata na ginagamit nila, yung Panginoon, dito ay title of authority. Ulitin ko ang Panginoon, title of authority, hindi creator versus creature. Sa Biblia, ang titulong Panginoon, Kyrios sa Grego, ginagamit yan sa dalawang antas. Yung Kyrios bilang titulo ng kapangyarihan. Ito ang ibinigay kay Jesus. Authority over heaven and earth na binanggit niya sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 18. Diba? All authority over heaven and earth. Kung letra por letra pagbasa, ang lahat ng mga kapangyarihan mula sa langit at sa lupa ibinigay. O letra por letra ang unawa ay wala ng kapangyarihan ang Ama. Kung ganun ba? Authority over heaven and earth. So, Kyrios bilang pangalang Diyos ng lumang tipan, mabasa yan. Yung tetragrammaton.
YHWH, Yodhe Wawhe, na madalas ding ginagamit sa bagong tipan ang salita na iyon na pantukoy sa ating Panginoon Hesus. Halimbawa, Roma Kapitulo 10, versikulo 6, versikulo 9. Si Jesus ay Panginoon. San Juan Kapitulo 20, 28, Panginoon ko at Diyos ko. So, sa Kolosas 1:16, sa Kanya, lumalalang ang lahat. Ibig ba sabihin, ang anak ay Diyos sa kalikasan, mga kapatid, Diyos sa kalikasan, at siya ay ginawang tagapamahalang Panginoon sa misyon ng kaligtasan. Ulitin ko ang anak, Diyos sa kalikasan. At siya rin ay tinatawag na pangkalahatang Panginoon sa misyon ng kaligtasan. So, kung Diyos si Jesus, bakit ginawa siyang Panginoon? At Kristo ayon sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 36. Sa unang tingin, mga kapatid, parang lumalabas na hindi pa Panginoon si Jesus, kundi ginawa pa lang siya. Pero kapag susuriin natin ang buong nakasulat sa Biblia, napakalinaw na ang ginawa sa itong Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 ay tumutukoy sa pagpahayag, tumutukoy sa pagpakilala, hindi paglikha ng bagong kalagayan. Kaya sa original Griego, ulitin ko, epoiesin, na ibig sabihin to appoint, to declare, to constitute. Yun ang ibig sabihin. Pagpahayag, itinalaga, pinakilala ng Diyos si Jesus bilang Panginoon at Kristo pagkatapos ng kaniyang muling pagkabuhay. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na naging Panginoon siya noong araw na iyon, kundi inilantad sa sanlibutan ang kaniyang tunay na pagkakilanlan. Siya ay Panginoon bago pa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Di po ba, kahit nga si Santa Elizabeth, nung bumisita ang mahal na Birhen Maria sa kanya, tinawag na Panginoon. Ano sabi? Lucas Kapitulo 2, versikulo 11. Mabasa din diyan. Sinilang sa inyo ang isang tagapagligtas na siya ay Kristo at Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos Kapitulo 2, 28, ang anak ng tao ay Panginoon sa araw ng pahinga. So napakalinaw, mga kapatid. Kaya Juan Kapitulo 8:58, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Bago si Abraham ay ako na. Ano daw? Bago si Abraham ay ako na. Ito'y tumutukoy sa ngalan ng Ego Eme, I am, na mabasa sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya malinaw, mga kapatid, hindi siya ginawa na Panginoon, dati na siyang Panginoon. Ang ginawa ng Diyos ay pinakilala siya bilang Panginoon sa buong mundo. Yun ang problema sa litra por litra nila na pagbasa, mga kapatid. Bakit kailangan pang gawin siyang Panginoon kung siya ay Diyos? Dahil ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, ito'y tumutukoy sa kanyang pagpakilala sa mundo bilang Mesiyas pagkatapos ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Kung baga,
siya ay Diyos mula pa ng una, siya ay nagpakatao, siya ay nagpakababa, siya ay muling nabuhay, at kalaunan, ipinahayag ng Ama na siya ang Panginoon ng lahat. Hindi ito paglikha, kundi pag-angat, pagpapatunay at pagtatalaga ng kaniyang misyanikong misyon o tungkulin sa pagligtas ng sangkatauhan. Ngayon, meron pa silang talatang ginagamit. Ano yan? Imagine yung mga kapatid, ginawa siyang Panginoon ng Diyos. Diba? So tuloy na natin to at paano na natin, panoorin na natin ng buo. Ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2:36. Si Kristo po, ginawang tagapagligtas. So yan. Ngayon, ang tanong naman dito, batay sa Gawa Kapitulo 5:31, ginawa siyang tagapagligtas. At ayon sa ministro, sinong nagawa sa kaniyang tagapagligtas? Diyos po ang gumawa sa Kanya, na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5:31. Ayan. Gawa 5:31, ginawa siyang tagapagligtas. So, ginawa ang anak bilang tagapagligtas, hindi dahil hindi siya Diyos. Gamit naman tayo ng loheko. Diba? Sabi ni Shubalde, mahina ang loheko ko. Dahil po ba ginawa siya na tagapagligtas? Ibig ba sabihin, siya ay hindi Diyos? Mabasa ba sa ginamit nila na talata na Gawa Kapitulo 5:31? So, ulitin ko, ginawa ang anak bilang tagapagligtas, hindi dahil hindi siya Diyos, kundi dahil ito ang misyon ng kaniyang pagkatawang tao, incarnation. Ang Ama ang gumawa ng kaniyang misyon bilang tagapagligtas dahil ang Diyos Ama ang nagbigay ng misyon. At si Jesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, ang tutupad sa misyong ito. Hindi ibig sabihin ng ginawa, hindi siya Diyos. Loheko ang gagamitin natin, kundi ginawa siyang tagapagligtas sa kaniyang pagiging tao, hindi sa kaniyang pagiging Diyos. So, pansinin natin na nakasulat. Ginawang tagapagligtas. Ito'y tungkulin. Ulitin ko, ginawa siyang tagapagligtas. Ito'y tungkulin, hindi ito paglikha. Hindi sinabing ginawa siyang Diyos. Sinabing ginawa siyang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay gampanin, office, tungkulin. Hindi ito kaniyang kalikasan. Halimbawa sa Biblia, balikan natin. Di ba, nauna ko nang sinabi, si Propeta David, ginawang hari. Ibig ba sabihin, hindi siya tao? At ang kanyang pagkatao ay nagsimula noong ginawa siyang hari. Si Aaron, ginawa siyang pare. Hindi ibig sabihin, nilikha siya noon. Ganito rin, mga kapatid. Ginawa, ibig sabihin, appointed, kung tingnan natin original Greek, si Jesus bilang tagapagligtas, bilang kanyang misyon, kung hindi ito dahil siya ay hindi Diyos na kapantay sa Ama. Ang anak na Diyos, mga kapatid, ay nagkatawang tao. So, sa kanyang pagiging tao, itinaas siya at itinalaga siya. Ang Diyos anak, bago nagkatawang tao, ay eternal at Diyos siya na nabasa natin sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Pero, siya ay nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, siya'y naging masunurin sa Ama, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 8.
Siya ay pinadakila ng Ama. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 9. Siya ay inaangat. Inaangat siya sa kanan ng Ama. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. So ang mga ito, mga kapatid, ay hindi sapagkat Diyos niya, kundi sa kanyang pagiging tao. Kaya ang Gawa, Kapitulo 5, versikulo 31 na ginagamit nila, mga kapatid, itinaas. Ito ay exaltation sa kanyang human nature. Ginawang tagapagligtas. Ibig sabihin, appointment sa kanyang misyon. Sa madaling salita, ang Diyos Anak ay Diyos ayon sa kalikasan at tagapagligtas ayon sa kanyang misyon. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 11, etong mabasa natin. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Napakalinaw, mga kapatid. Napakalinaw talaga ang mabasa natin dyan. Okay, tuloy natin ang ministro ni Felix Manalo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos. Sa unang Timoteo 2:5. O, ayan. Ito na naman. Ginawa siya tagapamagitan. Unang Timoteo Kapitulo 2:5, pinapili lang talaga nila ang mga nakasulat sa Biblia at sariling interpretasyon, iniwasan na yung iba. Ngayon, ating tatalakayin, mga kapatid, itong ginamit nila na talata, unang Timoteo 2:5, na ginawa siyang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Bakit po ba ginawa siyang? May nag-comment kanina, ang daming comment niya, kung si Kristo ay Diyos, bakit kuno ginawang tagapamagitan? Bakit? Mabasa ba diyan na siya hindi Diyos? Meron silang pinagtagpi-tagpi. May mabasa kasi sa Oseas, Kapitulo 11:9. Naunang tinatalakay natin yan, mga kapatid. Pwede ninyong pakinggan sa uploaded video. No? So, bakit ba, balik natin, bakit ba sa unang Timoteo Kapitulo 2:5 ginawa siyang tagapamagitan sa tao at sa Diyos? Dahil siya ay Diyos at tao, both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Nabasa naman natin yan, di ba? At ang pagiging tagapamagitan ay tungkulin ng kaniyang pagiging tao. Kaya, yung sinabing unang Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Gamitin naman natin ang luhika, di ba? Sabi niya, mas malalim ang kanilang luhika ikumpara sa akin. So, yung sinabi, dahil ginamit nila ang unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, ginamit nila yan, na sapagkat may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo. Tingnan natin ang talata. Sinabi ba ni San Pablo na si Jesus ay tao lang? Batay sa ginagamit nila na talata. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, hindi sinabi ni San Pablo na si Jesus ay tao lang.
kundi sa kaniyang pagiging tagapamagitan ay dahil nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit napakahalaga ito, mga kapatid? Ang tagapamagitan ay kailangang kumakatawan talaga siya sa dalawang panig. Sino ba sa inyo ang tumututol? Tutol ba kayo na ang tagapamagitan ay kailangang kumakatawan sa dalawang panig? Kaya dahil siya ay kumakatawan sa dalawang panig, Diyos siya. Kaya kaya niyang dalhin tayo balik sa Ama. Ulitin ko ang tagapamagitan ay kailangang kumakatawan sa dalawang panig. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos para kaya niyang dalhin ang tao pabalik sa Ama. Siya ay tao, kaya maaari niyang katawanin ang buong sangkatauhan dahil siya'y nagkatawang tao. Kung Diyos lang siya at hindi naging tao, hindi maaaring magiging kinatawan ng tao ang ating Panginoon Jesucristo. Kung tao lang siya at hindi Diyos, wala siyang kapangyarihan na magligtas sa atin, mga kapatid. Kaya kinakailangan ng ating Panginoon Jesucristo na maging Diyos na nagkatawang tao upang magiging perpekto ang kaniyang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So, ulitin ko, kung Diyos lang siya at hindi tao, hindi maaaring maging kinatawan ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tao lang siya at hindi Diyos, hindi maaaring may kapangyarihan siyang magligtas sa atin. Kaya, kailangan talaga na maging Diyos na nagkatawang tao, incarnation, para sa perpektong tagapamagitan, mga kapatid. Ang pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang gawa. Dahil, kung ang interpretasyon nila, dahil nabasa nila ang 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 at gamitin natin Leka, ibig ba sabihin, dahil sa talatang ito, kulang na ang kanyang pagkadiyos? Hindi! Hindi sinabi ni San Pablo na si Jesus ay hindi Diyos. Ang punto niya ay, si Jesus lamang ang may karapatan na maging tagapamagitan dahil siya lamang ang namuhay na walang kasalanan. Siya lamang ang nag-alay ng sakdal na handog. Siya lamang ang bumaba mula sa langit at umakyat muli. Siya lamang ang may likas na pagkadiyos at likas na pagkatao. Ang pagiging tagapamagitan ay tungkulin at hindi paghina ng pagkadiyos ng ating Panginoong Hesus. Kahit Diyos siya sa likas na kalagayan, ginawa siyang tagapamagitan dahil ito ang kanyang misyon. Ginawa ng Ama si Hesus na tagapagligtas, Gawa Kapitulo 5, versikulo 31, Panginoon, Gawa Kapitulo 2:36, hukom, Gawa Kapitulo 17:31, tagapamagitan. 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, hindi ito kontra sa pagkadiyos ng ating Panginoon. Ang ginawa ay tungkulin sa kanyang gawain, hindi sa kanyang kalikasan. Sa likas, Diyos anak siya. Nabasa na natin, mga kapatid. Diyos anak siya mula sa walang hanggan. Sa misyon, tinanggap niya ang tungkuling tagapamagitan. Yun lang. Hindi naman, mahirap siguro unawain maliban lang kung nagsasarili ng interpretasyon.
Ulitin ko. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, hindi siya maaring maging tagapamagitan. Isipin mo ito mga kapatid. Paano magiging tagapamagitan ang isang nilikha? Ang pamamagitan ay magdala ng tao sa Diyos, mag-alis ng kasalanan, magbigay ng buhay na walang hanggan, tumanggap ng panalangin. Ang lahat ng ito ay gawaing Diyos, hindi gawaing nilikha o gawaing tao. Kaya, ang sabi sa Hebreo Kapitulo 7, versikulo 25, siya ay may kapangyarihang magligtas ng lubos. Mga kapatid, walang nilikha na may kapangyarihang magligtas ng lubos. Kaya ulitin ko, bakit? Bakit tagapamagitan si Jesus kung siya ay Diyos? Bakit? Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Nawala ba ang kanyang magka-Diyos? Dahil siya ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Kaya, kaya niyang katawanin ang Diyos at tao. Dahil ang pagiging tagapamagitan ay tungkulin. Hindi ito nagbabawas sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ito ang papel ng Mesiyas bilang dakilang pari. Dahil kaya lamang ng Diyos ang gawain ng tunay na tagapamagitan, mga kapatid. Dahil ang Ama ang nagtalaga sa Kanya sa misyon na ito, siya, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Meron pa silang talata na ginagamit. Ano yung talata na ginagamit para pasinungalingan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1:20 hanggang 22. At ang ating Panginoong Hesukristo pinadakila ng tunay na Diyos at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat ding sambahin. Oh, yan. Yan ang kanilang argumento. Alam niyo mga kapatid, ito ang good news. Ito ang good news. Pakita ko sa susunod na lang. May nag-aral sa pagkaministro sa New Era na na-convert sa Catholic. Katoliko na. At ibinigay niya. Meron na kaming kopya. Ano yon? Yung mga natutunan niyang kopya aral, yung mga pasulit, lalo na sa usaping ito, ibinigay niya sa grupo ng CFD. Ni Kaburnok, sa akin, maraming salamat nito. Si Bro Eric Romero. Oh. Yung pasulit nila sa New Era na kaugnay sa pagka-Diyos ni Kristo, anong talata ang gamitin nila, anong salin ang gamitin nila. Pakita ko yan sa susunod siguro, mga kapatid. So, yon ang good news natin. Isang nag-aaral. Sabi ni Gavin, pahingi kami ng kopya, bro. Message niyo ang address. Email ninyo. Message niyo yung email ninyo. Message ninyo. Although, word lang ito, pero sa iglesia talaga yan. Anong talata ginamit nila, anong version na asali ng Biblia ang gamitin nila. Galing ito sa converted INC na nag-aaral sa pagkaministro, nagiging manggagawa, mga kapatid. Okay. So, tuloy natin.
no? Filipos Kapitulo 2, versikulo 9-11. Ito ang ginagamit nila na inilagay sa ibabaw ng nilalang ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Kung nabasang inilagay siya sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20, Efeso Kapitulo 1, versikulo 20, 22. Ha? Gamit naman tayo ng lohika. Ha? Di na ba siya Diyos na nagkatawang tao? So kung si Jesus ay Diyos, kaya yun ang kanilang argumento, bakit ba sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 20, 22, siya ay inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang? Ha? Dahil ang mabasa kasi natin sa Efeso Kapitulo 2, Efeso Kapitulo 1, versikulo 20-22, ang kanyang ginawa kay Kristo, mga kapatid, nang siya'y kanyang muling buhayin, ay pinaupo sa kanyang kanan, higit sa lahat ng pamunuan, at lahat ay pinasuko niya sa ilalim ng mga paa ni Kristo. So, gamit ang talatang ito, Efeso Kapitulo 1, versikulo 20-22 na binanggit ng ministro, para bang lumabas na si Kristo ay ginawa lamang na Panginoon ng lahat. Kaya, ang tanong ng iba, kung Diyos siya, bakit inilagay pa? O nga ano? Kung Diyos siya, bakit inilagay pa? Dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Diba Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, napakalinaw yan. Si Kristo ay Diyos sa kalikasan, ngunit nagpakababa at naging tunay na tao. Tingnan niyo ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Siya ay nasaan yung Diyos at hindi nagpilit na mananatiling kapantay ng Diyos, sa halip nagpakababa, nagkatawang tao. So, bilang Diyos, si Jesus ay may likas na kapangyarihan. Bilang tao, siya ay tumanggap ng misyon mula sa Ama. So, ang paglagay sa Efeso Kapitulo 1, mga kapatid, na binasa nila 6 hanggang 8, ay hindi ito tungkol sa kanyang pagkadiyos, kundi sa kanyang estado bilang Mesiyas na nagkatawang tao. Ang pagtataas ng Ama kay Jesus ay para sa kanyang human nature. Hindi dahil sa kanyang, hindi dahil kulang ang kanyang pagkadiyos. Pagkatapos, nagpakababa, pagkatapos, nagdurusa sa cross, ang ating Panginoon Jesucristo, itinaas siya ng Ama. Itinaas ang kanyang anak. Hindi bilang isang nilalang, kundi bilang nagkatawang taong Mesiyas. Kaya nga kung basahin natin ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 9, dahil dito, siya naman ay lubos na itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Bakit kailangan pang itinaas? Dahil bilang tao, dumaan siya sa pagpapakababa. Bilang Diyos, ay hindi siya kailanman, hindi siya kailangan man nagkulang. Hindi kailangang itaas siya, mga kapatid. Ang inilagay sa ibabaw ng lahat. Hindi yan nangangahulugan na hindi siya Diyos. Ang inilagay siya sa ibabaw ng lahat ay hindi paglikha ng bagong kapangyarihan,
kundi pagpahayag ng kapangyarihan na taglay niya. Tandaan natin, di ba sabi ng ating Panginoon Jesucristo, bago pa siya maging tao, siya ang lumikha sa lahat. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 16. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat. At dahil sa Kanya, ang lahat. Kung siya ay lumikha ng lahat, siya hindi bahagi sa mga nilalang, mga kapatid. Kaya ang Efeso Kapitulo 1, versikulo 20-22 na ginamit nila, hindi yan ibig sabihin hindi siya Diyos. Ginawa siyang mas mataas kaysa mga nilalang. Mga kapatid, hindi sinabing hindi siya Diyos. Ang Mesiyas na nagkatawang tao ay ibinalik sa kaluwalhatiang taglay niya bago pa ang sanlibutan. Di ba? Yun ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 17, versikulo 5. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Ang mahilig nilang basahin dito, Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Pero ang 17:5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong karapatan ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Sa palagay ninyo, mga kapatid, siya ba'y tao lang? Kaya ang pag-ilagay, nakasulat inilagay sa kanan. Yun bang paglagay sa kanan? Ano po ba ang kahulugan? Ang ibig sabihin, yun po ay karangalan. Hindi paglikha sa pagka-Diyos. Sa Biblia, ang kanan ay sumisimbolo yan sa kapangyarihang kaisa. Hindi ang pagiging pangalawa. Halimbawa, Awit Kapitulo 110, versikulo 1, umupo ka sa aking kanan. Mateo Kapitulo 26:64, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. So, mga kapatid, hindi ito nangangahulugang mas mababa siya sa Diyos, kundi kasama siya sa pamamahala ng Diyos Ama. Ngayon, meron pa silang talata na ginagamit. Ituloy muna natin, ha? Isa lang po ni kapatid na Joel yun. Mahaba ito na video at meron pang sariling paliwanag si Mr. Arnel Tumanan. Sa susunod na lang natin ituloy, mga kapatid. Sa susunod na lang natin ito ituloy. At mahigit 1 oras na tayo ngayon. Sandali. Good evening, Bro Wendell. Punta ka sa Kabangkalan Negros sa first anniversary sa diocese. Yes, bro. Alyamado, may schedule na tayo dyan sa Kabangkalan. No? Kita-kita sa mga kapatid natin. January ba yun? January 10. Dyan sa Kabangkalan. Kita-kita tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Litin ko, di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Sinagot lang natin. Si Muslim, ano daw, Bro Wendell, salamat. Exciting ang topic mo ngayon.
shout out mo ako ngayon, bro Win. Shout out na kita, Muslim Islam. So, yan mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At sinagot lang natin yung sabi pa ni Shubaldi, ano daw? Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako. Mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Kapag eto nakatapat ng isang totoong ministro sa iglesia, wala. Sa akin pa nga lang, butata na Sa akin pa nga lang, butata na Sa kanya pa lang umano, mga kapatid, butata na ako. Pero sino ngayon ang nabutata nang sinabi na si Kristo ay anak ng Diyos? At dahil siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos anak. Sino Itong mga sandali. Sino ang butata nito? Baka di mo nabasa ito. Basahin nyo muna para di kayo mabutata. Juan 1:18, salita ng buhay na ginagamit ng mga ministro ninyo. Wala pang nakakita sa Diyos. Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Mga kapatid, makatulong kayo sa evangelization natin. Share ninyo ito sa mga kasama natin na mga Katoliko. Kahit sa mga membro ng Iglesia ni Cristo, para tulad nitong dating nag-aaral sa pagkaministro, naging manggagawa. Ngayon, Katoliko na. At yung mga ginagamit niya sa pag-aaral, kahit na yung mga pasulit nila, ibinigay nila sa amin. Napakaganda. Pakita ko sa inyo yan, mga kapatid. Subukan natin ngayon kung mapakita ba natin. Sandali. Mapakita natin ngayon. Okay. Sandali. Subukan kong mapakita sa inyo. Ito pala ang pasulit ng mga mag-aral sa pagkaministro. Imagine, may pasulit sila. Sandali. Hanapin ko. Dito ba to? Oo, ito na. Ito. Pakita ko sa inyo, ha. Sa INC talaga ito, mga kapatid. So, identify nila ito dahil para to sa mga nag-aaral sa pagka-ministro. Ito ang ito. Nandito ang anong pahina, ito, pakita ko sa inyo, ha. Ito, ito ang ibinigay, Doctrina Comprehensive Exam Reviewer, likas na kalagayan ni Kristo. So, ito, ha. Ito, para ito sa nag-aaral sa pagkaministro. Si Kristo, likas na kalagayan. Mahamba ito. Likas na kalagayan ni Kristo. Ito ang pinag-aralan nila sa New Era. Tungkol sa Iglesia ni Kristo. Ito, ginagamit nila, mga kapatid. So, ang nag-aaral sa pagkaministro tungkol sa Iglesia ni Kristo, converted siya sa pagkakatoliko. Kaya ang natutunan niya
tulad nito ay ibinigay niya para magamit din natin. No? O, yan. So, kita nyo na. O, yan. Galing yan sa nag-aaral sa pagkaministro na ngayoy katoliko na. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Happy Fiesta! Happy Fiesta sa Immaculada Concepcion. Viva Maria!